Natin yung ano, yung atin ulit halaman, no? Ating halaman lang nila dyan ulit natin ng ano, ng mulching. Kasi kanina pinag-alis natin yung mga ano, yung mga bato din, diba? Binawasan natin yung bato. Kasi yung sa ano, sayang naman yung mga nadadagalan ng bato kung hindi mo lalagyan ng ano na mulching. Sabagay yung bato, mulching din yan yung bato. Pero mas the best thing mulching yung ano, yung mga kahoy-kahoy, dahon-dahon yan, mga best mulching din. Kaya inas mo natin yung mga bato. Yan, ganito mga plastic. Yan ang aalsin natin sa ating halaman. Yan, mga plastic. Yan, kaya. Kasi pag may plastic yan kapag may mga pumatak na mga dahon na ano, dahon ng mga dahon, hindi agad makakalapat sa lupa. Yan kasi sa ilalim napakarami din yung mga insekto na sa kumakain ng ano, kumakain ng mga yung mga kumakain ng mga ano, mga tuyong dahon, tsaka yung mga tuyong mga kahoy-kahoy din. Kaya kailangan pagka may mga plastic, aalisin natin. Tsaka pagka tayo ano, magtatanbaw, kapag may mga tanong tayo kipal dito na kuha, maglalaan din tayo ng ganito, yan isang puno. Siya yung isang puno, ano, magtatrang trabaho niya, magbunga siya ng pananim. Yun ang magiging trabaho niya, pananim, para yung ating mga pantanim hindi na uubos. Tapos yung ganyan sa sa patulan natin, mga patulan natin nakagapang ating patulan. Agad kasi kapag nakagapang yung ating yung ating patulan, halimbawa bumunga yan, tapos yung ibang bunga hindi natin makikita, tapos yung bunga na yun makakagulang doon, meron na naman tayo panin. Ito may sumisibol dito, nakalimutan ko na kung ano ito, itong masibol dito. Kaya pagka bawasan natin ng mga mga down dito ng cable para silaga siya ng araw. Silaga na siya nakatulad ang kanto. May mga kamatis doon sa ilalim. May mga dahon kayo na yan, ginawa ko, tatanggal ko yung mga dahon para masilagan sila. Galing kasing ganyan yung mga nasa ilalim ng mga maliliit na halaman, kapag kaya ni lagi natatakluban, hindi sila nalaki kasi may natutunaw na lamang. Kaya kailangan minsan pagka titignan natin, minsan kasi ako ito kapinanar, kaya hindi ko nakikita. Kaya yun, minsan marami din mga matay kapag kapinalagay tayo nakakauwi. Yan, katulad ng karton, may mga kamatis dito. Gagawin natin, babawasan natin ng mga dahon ng mga kuha. Yan, bawasan natin ng dahon. Yan, para siya ito isa nakakapili itong mga tambil, bawasan natin ang konti. Yan.
Wala na problema yung mga nababawas na ano na dahon dahil kasi ano naman siya, nagiging fertilizer naman siya. Kaya okay lang. Yan kasi kapag ang kagandahan niya, yung halimbawa katulad sila marami. Kung sino lang malakas diyan, yan ang lalaki. Tapos yung mga mahina, magiging ano, sila yung mamamatay tapos magiging fertilizer sila. Yan ang tapos yung ganito, kagabi ano nagkulang ako sa ano sa tubig kaya kulang ako sa tubig. Nangyari tuloy ko ba? Nangyari tuloy ito yung napala yung puno. Mamaya kailangan matilipin. Ay kung gabi hindi ko makikita yun. Kung gabi mabuti na lahat ano araw. Kaya nakita natin. Kung atin niya yung ano dito, mga kamote yan. Ito siya, naglago ano. Gawa kasi lahat mo na ipaw yung ay ito biglang humaba yung kanyang ano. Kanyang talbos, humaba. Humaba ang puti yan. Kasi dati tumigil yan ng ano, ang paghaba. Nakita nyo yung may baong ko, biglang humaba. Kasi yung kasi nagkaugat siya kaya ako napagbasal nyo yung ano yung kamote na tamo yun no yung tangkay niya oh yung sabihin gusto niyang ibugat sa problema ano siya nakahanging siya dun sa ano nakahanging kaya nangyari hindi siya makaugat na gusto tumulo yung ugat lagi natutuyo pero kung siya nakalapat sa lupa o kaya nakapaw nagtutuloy-tuloy yung kanyang ano kanyang ugat yan pwede yan ano ano pagkakaon matampalan niya ng ano ng lupa pwede na naman siya putulin dito gawa ng siya naman yung kahabaan niya dito na ano lang na puro ugat na kaya okay kaya may malalagyan yung ano pagkatapos mga itanim sa kabila katulad dati yung mga itanim ko nalagyan yung isang tangkay diyan nilagyan ko ng lupa tapos naka-plastic diba yung maka ano 4 na araw puro ugat kaya napaganda kapag ka ano gano'n tapos pagka nililipat natin ano na tuloy na buhay na siya yun ang kagandahan tapos yung ating halaman maganda yung gato ay mga basura diyan mga basura mga nabubulok ang ilalagay lang natin yung mga basurang nabubulok para yung lupa natin pataba ng pataba isa kasi nangyayari yung ating taniman papayat ng papayat ito yung mga nagiging taniman sa mga farm sa atin ang lupa pahina na pahina yung kanilang ano paano kasi ang gawa laging malinis kapag bawa nalaman gusto nila malinis wala kang mga ganyan gusto nila yung mga makikita lang ng lupa at saka yung halaman para nga naman magandang tignan ang akala kasi natin yun ay maganda pero sa totoo lang ngayon ay hindi maganda to sa ating lupa dahil kasi yung lupa ang mangyari papayat ng papayat yun na nagpapataba naman sa lupa yun din mga mga sumisibol doon at sa isang lupa ang mga sumisibol dyan ay mga damo mga gulay puno ay ngayon yung mga nila yung mga natutuyo nila sanga mga dahon ng namamatak
yung mga ugat na nabubulok sa ilalim ng lupa. O, di ba ka mayroong mga damo na maiksi lang ang buhay nila, mayroon kasi mga damo na maabot lang ng mga 6 months ang kanilang buhay, hindi sila mamamatay na yung mga damo na yun. Tapos yun nga yung mga ugat nila mabubulok, tapos yung mga katawan mabubulok, tapos ayun yung magiging na makukumpos na yun doon, tapos kakainin sila ng mga insekto itong mga decomposer. Tapos yun ang magiging pataba ngayon yung mga kinain nila, kasi dudumi naman na yung mga decomposer doon. Ay ngayon kung halimbawa yung halaman natin napakalinis, at siyempre yung mga decomposer doon wala silang makakain. Pag walang makakain sila, wala silang idudumi na fertilizer. Ang mangyayari sa kanila, aalis sila doon. Aalis, lilipat sila, mga yan sa gabi sila nalipat. Kasi pag mainit din sila na galakbay. Kapag malamig, yan, galakbay na. Amoy naman nila kasi ang mga yan, napakataas ang mga sense of smell ng mga yan. Kaya sila galakbay. Tapos kung saan na mga lugar na marami mga damo doon, yung mga hindi naman nagagalaw, doon sila titira. Bawa sa mga medyo may gubat-gubat doon na kaunti doon sa inyo doon tabihan ng mga taniman, doon na sila titira. Kaya minsan yung kita nyo yung mga napapahagis na buto doon sa mga tabi-tabi na hindi naman natin yung binubungkal. Pero pag sumibol doon yung mga yung buto na napahagis lang doon, napatalsik, magtataka kayo bakit kalago. Malago ay kumpara doon sa inyong mga sadyang inararo kayo ng inararo, ay bakit yun kung hindi nyo pa abunuhan ay hindi yung lalago. Samantala wala namang abuno ay malago ang ay dahil kasi yun nga hindi nagagalaw, tapos yung mga damo dun hindi naman nagagalaw, yung mga kwento, tuloy-tuloy ang pagtaba ng kanyang lupa. Dahil kasi yung mga damo, mga naroon, yung kanyang mga dahon na mga naninilaw na hanggang sa matuyo na, yun nai-impact ngayon doon, di makakain niya yun yung mga decomposer. Kaya sila doon, ang lupa doon ay tuloy-tuloy ang pagtaba. Yun ang mga ating taniman na patuloy naman natin nililinis, ay yung kasi ang gusto natin ay patuloy na papayat ng papayat. Kaya minsan nasasabi nila, bakit ganyan? Yung bago ako nagtanim din ang aking bawa sa daang kaban, abay nung sumunod na ikuha na, siyam na po na. Tapos hanggang sa naging 80, hanggang sa naging 70, pababa ng pababa. Ngayon, papayuko naman siya na yung ibang mga magsasaka, ay pare ang gawin mo ito, bumili ka na ng fertilizer. Ibig sabihin ang lupa mo nahina na, kasi medyo ilang taon mo na rin yung tinatamnan, ay humihina na ang ating lupa. Kaya bilhin na tayo ng fertilizer. Di ngayon pag bilhin mo ng fertilizer, siyempre makakadagdag yun sa iyong puhunan. Samantala dati, nung una pinagtanim, hindi na masyado nangailangan ng fertilizer dahil kasi mataba nga ang lupa. Mataba. Ayun na nangyari, umayat ang lupa. Ngayon, ang ating lupa, para wag yan na umayat, tulungan natin ang lupa. Wag nating hayaan na yung lupa ay yung kuwan, yung ating lupa, halimbawa katulad ng kuwan, huwag nating hayaan na siya ay malantad sa yung maging malinis. Huwag malantad siya sa sikat ng araw. Lagi nating lalagyan, kung halimbawa katulad dito may mga siwang-siwang, tingnan nyo may mga siwang-siwang sa dito. Yan, gagawin natin dito sa mga siwang-siwang, kung halimbawa walang halaman yan, lagyan natin sila ng ng mga nabubulok, mga dahon-dahon, at yung mga maliliit na mga kahoy-kahoy, kung ano diya, lagay natin sa kuwan. Diyan, kagaya nito, kita ninyo, marami siyang mga kung ano diyan, mga seed, mga maliliit na mga putol-putol na mga kuwan damo.
kahoy, mga tahong-tahong diyan, mga bulaklak ng tuyo, mga bunga ng tuyo. Yan, sama-sama diyan. Na ano. Ngayon sila ngayon, hindi pa pati mainitan yung ating lupa. Ang kagandahan pa na yun, yung lupa, hindi agad maiiga ang tubig. Pagka nagdilig tayo, ay pag medyo magtatagal na basa-basa yung ating lupa. Tapos, ang kagandahan pa na yun, kapag sila'y na impact, yan yung mga nilagay natin, magiging fertilizer sila. Yun ang kagandahan ng ganyan na kahit kumpara dun sa mga ating taniman na yung nakagawian na lagi na lang nilinis, kaya ang lupa papayat ng papayat. Kaya dapat ang ating lupa pupunuin natin ng mga yung mga tanim, punuin natin. Pag nakita natin na may mga sigit-sigit na ganyan, sabugan pa natin ng mga buto. Sabugan natin mga buto. Halimbawa, marami tayong mga stock na buto. Sabog natin diyan mga buto. Siyempre, pag may mga sisibol diyan, tapos pagka simibol, hindi naman lahat sila mabubuhay. Tapos yung mga halimbawa na sumibol sila, pag hindi na sila nakalaki, mamatay na, ayun naman magiging fertilizer. Ngayon, para tayo laging maraming buto, ganitong gawin natin. Ngayon, kagaya ng pinakita ko nga sa yan, meron tayong puno na siya hindi natin inaanay na ganyan ang panggulay, kundi siya ang gagawin natin trabaho niya ay tagabunga. Bunga para yun ang ating magiging pananim. Ngayon, natulad ako dito, tinignan ako dito sa ating talong na ito. Naganawagat ako dito, yan, tinaklubang ko yung isa, yan, may bunga yan, diyan. May bunga din diyan. Ang ginawa ko, tinampilan ko ng kasi siyempre pag hindi natin tinampilan ng ganyan, mayroong mga iba diyan na naghahanap na kahit di naman sila nagtanim, gusto ring maggulay, ay naniningid doon sa ating tanim, inshallah, hindi nila makikita yan. Dahil kasi, ayan papahinugin natin, papahinugin. Tapos kapag ayan nahinog na, yung kasi ang ating magiging pananim uli. Pananim. Kaya dapat ganyan ang ating gagawin. Mag-iipon lagi tayo ng mga pananim. Tapos, yung mga ganyan, pag marami tayong stock na pananim, hindi tayo nanghihinayin na magsabog-sabog na ganyan. Kung halimbawa sila ilan lang ang mabuhay, okay lang. Ang ating naman lupa, pataba ng pataba. Kasi hindi naman tayo mangangamba na baka tayo walang maitanim sa tag-ulan. Dahil kasi meron tayo laging inilalaan na katulad ng ganyan, yung talong na kuwan, meron tayong sadyang pinagugulang. O di kung meron tayo ibang mga kuwan, hindi halo natin diyan. O di ang ating pananim laging bago. Kasi minsan din naman yung ating pananim na-stuck na buto, minsan kaya hindi nasibol dahil minsan masyado ng matagal na-stuck na. Tapos ang naitanim natin yung ating mga bagong na napatuyo, kaya nangyayari gano'n. Pero kung kung ang ginagawa nga natin tayo ganyan, lagi tayo may pabunga, o di yung ibang mga naka-stock natin, ihagis-hagis na natin doon sa ating sa ating tuwa. Ngayon, ayun naman, siyempre kung kukuhanin ninyo na hindi naman katutubo yun. Kasi paano katutubo yun, narito nga siya sa ibabaw nitong mga kumana ito, yung ating mulching. Ngayon, yan ang gagawin naman natin kapag kasi nauubos kasi yan, kinakain kasi yan ng ng mga decomposer dyan, yung pada dami. Kasi pagka nagbubukulot ako diyan, sobrang dami nila. Kaya pala minsan, natataka ako, isang katerbang aking nilagay diyan mga basura na nabubulok sa katerba. Ito yung mga mukat-mukat ko kuha, ubos na. Sabi ka, bilis din ng mga yung kuha. Kasi nakita ko, pagkakarami pala nila, sila pala libo riyan. Libo.
Siyempre tuloy-tuloy kailang ano, tuloy-tuloy kailang pagkain, di yan. Ano, kaya pala, ano, na kahit nga pala gaano karami, na uubos talaga nila. Kaya mas maganda talaga yung halimbawa may kasama ring mga ano, mga kahoy-kahoy kasi yung mga kahoy-kahoy kasi bago nila maubos eh matagal. Hindi kaya na yung mga balat-balat ng ganyan, mga down-down. Madali ring maubos eh, mga ano, mga down-down. Nakakuha. Kaya kuha. Yan katulad ng garto. Tignan nyo itong mga tanong na ganyan. Itong mga ilalim ng talong. Pwede yung ano, tambakan nyo ng mga basura. Kaya katulad ng garto. Hindi yung ilalim ng talong. Mga tambak na basura ko yan, mga nabubulo. Yan ito oh. Ito mo yung mga ilalim na ganyan. Ang daming tambak na kuha. Nabubulo. Yan eh, yung mga kuha na yan, ikaling lahat doon sa kabila, yung mga nagtatanim doon, tinatapon nila sa labas. Ang ginawa ko naman, kinukuha ko. Kaya yung basura ng ano, ng iba, napapakinabangan ko. Kasi kinukuha ko, tapos itinatamba ko diyan. Para, ano, sila naman nagiging pataba dyan. Kaya yan ang kagandahan mo. Yan, pwede ito. May sitaw tayo. Sitaw din. Ano kaya itong natubo na ito? Hindi ko ito malaman kung ano itong natubo ito. May ano pala yan? Pakwan yata ito. May baka naman ano. Ano kaya malaman ko yung pagka lumaki na. Yan, ganyan oh. Ito yung ating mga kuwan. Ngayon, yan naman yung mga nasa ilalim na ganyan. Diba, may mga tanim kayo dyan sa, ano, sa ilalim. Tapos kaya siyempre matatakluban siya ng mga dahon na katulad kayo mga kalabasa. Kalalapat ng dahon, hindi matatakluban nila. Ang gagawin ninyo, puputulin ninyo. Ang katulad ng ganyan, no? Kaya nyo, putulo. May mga kabatis. So, pinagpuputol ko yung mga dahon ng kalabasa niya. Para sila ngayon, mainitan. Ganyan lang ating kagawin. Katulad dito, may mga kamatis dito sa kuba. Diyan naman, yung kamatis niya, galing din sa kabilang tinapon. Ang ginawa ko naman, nilimot ko at itinanim ko riyan. Kasi hindi niya nagusto kasi yung mga kamatis niya, yung mga payatin. Kaya itinapon niya. Ang bilang kinuha lang niya, mga pinili, yung mga matataba. At yun ang kanyang tinapon. Ang katwiran ko naman diyan, yung mga kamatis na yan, kung yung ibang mga hindi mabubuhay, siya naman yun yung magiging fertilizer dyan. Tapos yung halimbawa sila na kukubera na ibang ng patula, nasa tabi sila ng patula, pwede silang makubera niya. Ang gagawin natin, puputulin lang natin yung yung dahon yung patula para maalis yung kumukover sa sa kanya. Ganyan lang ating ang ating gagawin. Yeah, pagkagarto yung yung patula, yan ito yung patula natin. Yan, ganyan. Pagka nakita nyo ganyan yung yung ating mga yung sa may tabi ng tao sa puno, ibig sabihin yan ay yan ay malapit ng bumunga yan. Ang ating patula. Pagka ganyan ang ang patula natin ganyan na. Kasi ito pinanalbusan kasi natin ang ating patula pinanalbusan. Kasi kayo ng ating style habang ang ating gulay hindi pa naman namumunga ay para mapakinabangan natin ay kuha natin yung kanyang mga talbos at para matikman na natin yung ating tinanim. Ngayon nagpapahiwatig na siya malapit ng bumunga. Ngayon nagagawin natin, hindi na natin siya tatalbusan. Hayaan natin siya sumuloy ng sumuloy at siya ay magpalago dahil siya ay magbibigay na siya ng bunga. Tapos kung sakali namang matatakluban yung ating mga garto, yung mga bago natin tanim siyang kamatis, ang gagawin naman natin,
babawasin lang natin yung ano, yung mga dahon. Kaya kahit siya kuha, kita nyo yung ilalim niya, ano, yung ilalim mo, kadaming mga ano, ganyan ang gusto ng halaman. Kumbaga maraming mga halaman, ganyan ang gusto pati ng halaman at saka ng lupa. Kumbaga sila'y kumpul-kumpul. Kasi ang kagandahan pati, yung mga decomposer diyan, hindi sila nainitan kapag matindi ang sikat ng araw. Tapos marami pa silang pagkain. Kasi yung mga natutuyunin ng mga ano, mga dahon-dahon diyan ng mga halaman, sila nilang lagay yung pagkain. Kaya yan ang kagandahan ng kapag ano, ang ating tanim, ganyan na maraming halaman. Papalatilihin natin ang ating taniman, laging maraming halaman. Tapos kung sakaling halimbawa yung mga ano, bawa tayo nag-alis ng damo, yung mga damo dyan din natin ilagay para yung mga damong yun ay sila yung maging fertilizer. Tapos yung mga tuyo-tuyo ng mga kuwan, hayaan natin diyan sila, huwag nating linisin. Ayun nga, titingnan mo nga, hindi nga maganda sa paningin dahil ang ating taniman kumpara sa ibang garden ay napakalinis. Yan yung magpapakita ko sa inyo na yung garden na malinis. Yan, ito yung garden na malinis. So, kita niyo naman, walang ka dumi-dumi, walang ka mga basura dyan. Pero alam mo nangyari, siya, dami yung mga naitanim diyan, hindi siya makapagpaganda ng halaman dyan. Tapos ngayon nung naisip niya, lagyan niya ng ng dumi ng hayop. Ngayon gaganda na kanyang halaman kasi may dumi na ng hayop. Ganyan. Pero yung sa atin, hindi na kailangan din ng mga dumi ng hayop. Dahil kasi yung mga basura na ganyan, yung mga basura na nilagay natin doon sa ating taniman, ayun na yung magiging fertilizer na yan. At saka yung ganyan pati, kompleto ng yun, kompleto ng mga nutrition. Kapag kinain natin yun, yung magiging bunga na yan, yun yung napakasustansya. Kumpara naman sa ganito na ang kinuha na kasi niya, yung lang dumi ng dumi ng hayop. Katulad ng dumi ng tupa. Halimbawa, makukuha niya lang dun ABC. Yung ibang mga minerals, wala, kulang. Hindi kaya ng ganito, kompleto. Kasi iba't ibang mga basura ang nalagay. Maganda sana kung halimbawa, ayan ganyan, yung samahan mo na rin ng yung mga basura, yung mga kuwan. At kaya yung mga nabubulok para mangyari kompleto. Tapos maganda rin. Ganyan. At ito nilalagyan ko lang yan ng na yung ganyan. Kapag nakikita kong mahina, halimbawa bata pa kasi yung ugat kasi niya hindi pa siya ang ugat din natin lang pa sa mga pinakapuno. Kaya wala pa silang masyadong mga masipsip na mga sustansya. Ngayon ang ginagawa ko, yun ang nilalagyan ko ng ng fertilizer para matulungan yung pero pag yun nakalaki na, hindi na natin siya lalagyan dahil kasi ang kanyang ugat mahaba na, kaya makakakuha na, siyempre makakagala na rin siya kung saan naman yung mga sustansya makukuha na nila. Kaya habang bata pa, hindi lagyan natin po kasi ito kasi mga dumi ng hayop, ito kasi mabilis magpalago sa sa halaman. Kaso ito namang kartong malinis, kapag nawala na ng bisa yung yung dumi ng hayop, kasi maubos din ang bisa na yan ang mangyayari diyan, maghahanap ka na patalagyan muli ng tapos ang problema pa sa kanya, madaling matuyo yung lupa kasi nga bilad na pag sumikat ang araw, agad yung sikat ng araw direkta din sa lupa, kaya madaling matuyo. Pero titingnan mo, napakaganda naman tingnan kasi napakalinis nga na yung ating taniman. Kumpara naman sa ganito, katulad ng aking style na
ano, napakalahok. Pero kung titingnan mo, ganyan ang pag-iisipan, ganyan ang gusto ng ano, ng mga kuwa. Kung ayaw mo naman, edi lagi ka maglagay ng ano, gusto mo na malinis, lagi ka maglagay ng ganyan, fertilizer, para maging malinis ang ano, ladyan. Ang karto kasi, yan, ano, pagka ni di ganyan ni mga makuha na, maganda ng ganyan, marami ng mga basura. Ayan, kapag ka nagtagal, kahit di mo nalagyan ng ano, ng mga basurang gaya. Dahil kasi yung ano, yung ating mga tinatanim na halaman, siya na lamang na ano, magiging basura din yan. Tapos, yun ngayon eh, ano, ang makakain ng kuwang. Kaya kahit di na tayo, ano, maglagay sa susunod pagka nagtagal. Ayun ang kagandahan naman na yung ano kayo sa atin. Kumbaga sa kuwa, ang sa atin kasi habang natagal, pataba siya ng pataba. Ang garto naman, pistal, malinis, pero habang tumatagal, papayat siya. Tapos ang mangyayari, lagi mo na lang siya lalagyan. Kasi diyan habang natagal, dodoble mo lang yung kuwan eh. Ang ilalagay mo riyan na kuwa. Kasi unang-una, wala namang ibang mga nutrients diyan kasi ang bawa, ang ginagamit mo lang siya sa kanyang pataba yung lang ano, dumi ng tupa. Yun ang yun. Tapos, ang mangyayari, pahinarin nga ng pahina kasi kulang lagi sa nutrients yung ano eh. Yung lupa sa ngayon kasi, bago pa lang, kahit paano, makakompleto pa makukuha diyan. Pero pag nagtaga, kulang na. Kaya mangyayari, dadagdagan mo rin ng kawa. Nagasa ano, parang magtatagal mapapansin mo na bakit yan yun, lagi ko naman nilalagyan ng ano, ng mga yung mga dumi ng hayop pero parang hindi na gumanda kasi nga eh ano, yung ibang mga nutrients na nandiyan pa sa lupa naubos na. Ngayon ang ang ano, makukuha lang na ano, doon na lang sa dumi ng hayop nakuha. Kaya mas maganda kung halimbawa ay karto, haluan mo na rin ng ano, yung kaya mga na bubulok na kagaya ng ganito. Hindi man magandang tingnan pero pagka nagtagal hindi mo na kailangan maglagay ng ganyan dahil meron na yung mga tinatanim mo, yun ang wag mo na yung aalsin at ayun na magiging ano, fertilizer. Yun ang kagandahan naman ito. Kaya ganyan lang ating ano, ang ating technique dun sa ating ano, sa ating pagtatanim na ganyan. Tapos kailangan din may mga puno na ganyan, no. Mga puno sa tabi, dapat sana yung ating mga kuwan. Meron tayong mga puno pa ilan na kasi yung ano, yung puno kasi ang kagandahan doon sa mga ano, sa mga puno. Sige. Sige, sa mga puno na ganyan, katulad ng bagong gartaw. Yung kasing mga puno, yung mga dahon na yan, mamamatak. Tapos pag namatak yun, ayun yun ang magiging ano, magiging pagkain ngayon ng ano, ng mga decomposer. Tapos marami ng mga sustansya silang makuha diyan. Kaya mangyayari, hindi na natin kakailanganin bumili pa ng ano, ng mga fertilizer. Kasi may automatic na ako. Yan ang maganda, yung hahaluan din natin ng ano. Marami kasing mga puno sa atin na marami mga ano, vitamina katulad ng yung mga ipilipil, yung mga acacia, tapos yung mga madre cacao. Yan, mga maganda yan na ano, mga kuwan. Malunggay, pwede rin malunggay. Ang problema lang kasi sa malunggay, ang malunggay kasi ano, pinukuha natin yung mga dahon, tapos siyempre minsan mga kapitbahay natin mangunguha rin diyan, di mayayak-yak yung ating tanim. Kaya maganda yung kuwayang maganda rin. Diba, magtatanim tayo, ano, yung lalagay ko tayo ng gulayan, nihilirahan din natin ng ano, ng mga gayaan, mga madre cacao, ipil, tapos kuha. Ngayon yung mga ano na yan, yung mga siyempre mamatak yung mga dahon ng ano, ng ating mga puno. Tapos yun ngayon ang magiging ano, fertilizer nila. Plus pa yung ano, yung mga
Yung halimbawa katulad ng mga tinan natin mga gulay, ay yung kapag ka sila mga tangkay nila diyan ay kapag ka ano, diyan na ngayon ang matangkay diyan na ngayon matutuyo. Oh. Ngayon, hindi na natin kailangan na magkakot pa na yung mga kuman. Sa una lang tayo natin gagawin yan. Yan katulad ng ganyan, no? Sa una. Katulad dito, may mga puno dito ng lagundi. Oh, kaya palaki dito yung puno ng lagundi, yung siyempre pag palaki ng palaki ang mga dahon nila ngayon mga dahon nila parami diyan, magiging tampak na diyan yung mga kuha. Kaya napakaganda kung sa ating taniman. Lalagyan din natin ng mga yung mga puno. Lalo na yung matrikakaw, kung tawagin sa amin ni kakawate, yun napakagaling manlaglag ang na yun. Ang mga dahon, napakagaling manlaglag. Na kahit yun yung mga kuha ni kahit na kalago ni yung mga dahon niya madali siyang pag manilaw, tapos kahit dilaw pa lang, pag nahipa ng hangin laglagan. Edi ang ating taniman ganyan, mapupuno sila so ng mga dahon nila. Ayun naman ang gustong-gusto ng ng mga nanlupa, kaya yung tambak sila ng mga dahon. Kaya yung ating kuha kung magkakagano, pataba ng pataba. Kaya dapat ganyan ang ating mga taniman para yung ating taniman mananatili silang mataba at sila'y pataba ng pataba. Ayun, kasi ang nangyayari kasi sa atin, yung makikita ko dun sa nabawa nagtanim ng talong, tapos matanda na yung talong, na gagawin yung mga talong tatabasin na, tapos yung mga talong na yun kutin, tapos ilalagay dun sa tabi, sa mga tabihan, sa mga gilid-gilid ng farm. Doon itatambak na yun doon. Tapos ang gagawin, aararuhin na uli. Siyempre pag nararo, yung pang mga iba napakalilinis, pati yung siyempre yung tigay pag inararo, ang lalabas ngayon yung mga puno ng talong, pati mga ugat. Ang gagawin pa ng mga magsasaka, yung mga ugat na yung tatanggalin at aalisin din at ilalagay dun sa kuwan. Di nga naman yung lupa malinis na malinis. Kaya ano pa magiging doon? Ano pang kakainin ng mga insekto doon na taga-decompose ng ng ganyan. Ay di wala. Kaya sila maglalayasan talaga. Kahit mga bulate, yung mga bulate yan ang katulong din sa tagakain diyan ng mga ganyan, yung mga dahon-dahon na ganyan. Yung mga ugat na mga nangamamatay, sila rin yung mga tagakain. Ngayon wala na sila makakain doon. Siyempre lalayas ka na doon sa lugar na yun. Kung naman doon sa mga tabihan ng farm na doon yung mga kahoy-kahoy, yung mga dabuhan, yung mga tinambak na, siyempre yung mga talong na mga kahoy doon tinambak, hindi maaamoy ng bulate yun. Tsaka na yung mga decomposer ng mga insekto, dito na sila pupunta, tapos doon na sila magpapesta. Kaya mawawalan ngayon ng mga decomposer yung lupa na tapos ang kagandahan pa nito ganyan, kapag umulan, tingnan nyo, kapag umulan itong lupa dito na naging pataba na, yung topsoil kung tawagin, yung topsoil, natong kasi yung yung sustansya. Ngayon kung kartong may nakatambak kapag umulan ngayon, ay siyempre hindi yan maaanod, hindi yan madadala. Ngayon yung ating karaniwan na na mga sinaulang style ng ating pagkatanim na lagay ng malinis, tingnan pagpatak ng ng ulan, ngayon di mawawas up niya yung topsoil, madadala ng baha, kaya yung ating lupa habang nagtatagal talaga, papayat ng papayat. Ano mangyayari to? Bili tayo ng bili ng mga abono. Ay ang abono naman pamahal ng pamahal, ang abono.
Pero wala naman tayong magagawa dahil kasi yung gusto nga natin ano, yung gumanda yung ating halaman. O edi para gumanda yung ating halaman, edi bumili tayo ng abot, lagyan natin ng abot. Kaya ang ating puhunan, palaki ng palaki. Tapos, minsan pa magdadagsa, halimbawa, ang tanim natin ay kamatis, ay lumaki na lumaki ang ating puhunan. Pagkatapos nagkataong dagsa yung ano. Oh, tige ah. Tige. Balik ka rin sa bari. Mag cooking. Cooking night cooking. Night. Abi, mga cooking, only there standby. Pwede na check my garden. Check, alatol check. What cooking? Sabji? Oh, sabji. Sag. See chili? Chili. Yeah. Chili. May dalo this fertilizer, see? Mili na fertilizer dalo. Like No. this. Uder na. अच्छा मैं पहले जाता इस कर मिले ना पहले अभी क्लास में देखा बाद में अलग तुका अच्छा बाद में रूपन उधर बेगान दिस स्मॉल बेगान इधर है Andy, what going? रास्ता नूरा Last to na. oh रास्ता नूरा है sa transfer उधर shut down उधर है Shut down. shut down अच्छा shut down अच्छा Acha. What time shut down? maybe अभी start shut down 1 month shut down बोला finish बाद में आ रहा है Finish after here, come back. Paling kampa. But maybe mapi kampa. Jada dur. Au kambak be. Jada dur. Mapi kampa. Wala. This one, and next, this one interview, Kौन? Hindi. Interview but उसका failed. Again failed. Again, this one fail. Again, fail test. This one 10 times. 10 time, huh? Morning में बोला काम इधर से होते उसका बोला नो मेरे को अलमजीज काम है मैं बोला नो नीड काम उधर इधर अच्छा बाद में थोड़ा रिव्यू बाद में अच्छा बाद में पास वहाँ पे रिव्यू बाद में पास नहीं है मुश्किल चाहिए रिव्यू मैं उधर रिव्यू What this one is speak? Aramco. only tura speak tura What? tura उसका बोला जैसा टंक है बाद में एक आदमी कोलैप्स बाद में आप क्या तरीका मैं वहाँ पे रेस्क्यू मैं सर्टिफिकेट नहीं है ट्रेन नहीं है मैं calling only 911 बाद में जैसा वहाँ पे stop work चाहिए stop work but मैं वहाँ पे train बाद में वहाँ पे rescue no rescue like this बाद में उसका बोला अच्छा बाद में उसका बोला जैसा मैं भी ईश्वर नहीं है आधा चाहिए दिखा जिस काम एरिया बाद में क्या तरीका ईश्वर नहीं है कौन चाहिए दो सवा भी बोला दिसा ईश्वर रिप्रेजेंटेटिव कौन दिसा ईश्वर रिप्रेजेंटेटिव भी बोला दिसा ईश्वर रिप्रेजेंटेटिव दिस सेम से मालूम को रिप्रेजेंटेटिव उसका मालूम दिस पूरा मालूम एरिया क्या काम उसका पूरा मालूम बट उसका वहाँ पे अलाउड साइन परमिट वहाँ पे अलाउड ओनली उसका दूसरा ओनली साइन बिकॉज बट उसका ज़्यादा मालूम ओनली उसका ट्रेन नहीं है सर्टिफाइड नहीं है बहुत ना अच्छा
Bade na kitna pagka experience. May bola may kaya Philippines start or only the Saudi Arabia. Iska bola Philippines start kitna experience. May bola 20 years. अच्छा अच्छा आई this पूरा मालूम हा गार्डन में ओनली इस्माइल गार्डन ओके उसका बोला ओके ओके कलास कांग्रेचुलेशन हाँ वहाँ भी ज़्यादा पूछो अच्छा अच्छा बाद मालूम दिस पहले मैं सला 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 बाद में बोला अल्लाह अल्लाह हेल्प में चाहिए पास बाद में अल्लाह हेल्प अल्लाह माफी हेल्प में पास नहीं है चाहिए अल्लाह अल्लाह maybe this auntie auntie मालूम हो उसका डायरेक्ट work माफी टाइम this review माफी टाइम मालूम उसका sawa coming बाद में मालूम दूसरा this Indian guy this guy engineer मालूम engineer this guy mechanical engineer बाद में sawa review अच्छा maybe this आंधी उतर है बाद में 3 आदमी में review बाद में आंधी पास बात माफी आंधी Romeo, Buffy test? Romeo माफी test बता Romeo खलास उसका maybe Romeo test माफी पाई था transfer only Yambo loss Yes. खलास मा उसका return बाद में test Buffy go vacation? on You. maybe me problem go vacation abe malum why problem because this approach baden transfer to tank Down? oh baden me only one receiver with them offshore muskil baden how can this go vacation चाहिए दूसरा receiver with them Receiver. Muskil, huh? चाहिए reliever No. 1 month. You stay after go. बा मुश्किल में may लेना this card लेना okay baden may go office again go office ada Saturday मापे work baden may go office baden में बोला may चाहिए go vacation baden में बोला कितना सा लीडर है मापे go मुश्किल like this मुश्किल इंशाल्लाह Allah help Allah batin माफी मुश्किल में सलाह बातें मैं बोला Allah तो help मैं चाहिए को फिलीपींस vacation बातें Allah help like same exam No problem. You 1 month here, ra. 1 month. मालूम एग्जाम मालूम में 2 एग्जाम पहले एग्जाम मी माफी गो सला माफी सला ala tul direct exam बाद in this exam ज्यादा hard बाद in me taking too much in this exam ada review ada question उधर नहीं है बाद in में tension but alhamdulillah pass बाद in another exam बाद in may sala बाद in एग्जाम आ रहा है माफी हार अच्छा क्या दिशा ट्रेनिंग पूरा एग्जाम उधर है ट्रेनिंग बादेन पास अगेन पास बादेन इंटरव्यू पहले सलाह बादेन सलाह बादेन इंटरव्यू कांग्रेचुलेशन उसका बोला अरे चाहिए अल्लाह है 1 month. You stay after go vacation.
1 month. Oh, Baden go vacation. Me the 1, 2, 3, 4, 5, 6. Why you mabi go office? You go office. Alam mabi Saturday come na same like this. Oh, like this ah. You this malum tibu आपका same Nepali. Baden आपका बोला oh tibu. Ada this abe come na may चाहिए ada sa go office. Baden you go office direct. Baden you go direct Sayed. Baden ko Sayed. May ada sa kitna mahina yung contract finish? To finish, may 4 mahina. 4 month चालू. 4 mahina khatam. खत्म. Oh. ना 3 month खत्म, 4 चालू. 4 month चालू. 3 month Oh. finish, 4 month चालू. क्या 4 month चालू कुछ मालूम नहीं. 3 years finish, 4 years चालू. Oh, 4 years चालू. Baden माफी की vacation. इंग्लिश माफी kita. Only but vacation kitna vacation you finish? May 1 Still contract finish na ये. नहीं है. Only you चाहिए increase. हाँ. Me thinking you contract finish. Only you चाहिए this increase. Kalas you मालूम this message मालूम may पहले से may this message Edgar calling Edgar चाहिए बात माफी फायदा चाहिए ऑफिस गो बादेन अच्छा अच्छा. because मालूम कभी कभी calling उसका ज़्यादा आदमी जैसा too much busy बादेन भूल गया. बोल गया. मैसेज उसका ज़्यादा काम कंप्यूटर ज़्यादा काम बादेन आता मैसेज उसको उसका बादेन मैं फिनिश दिस बादेन फिनिश दिस भूल गया. बोल गया. अच्छा आपका उधर है. बादेन आपका बोला सर मैं पहले आधा 2 years फिनिश बादेन इंक्रीमेंट नहीं है अभी 2 साल बादेन दूसरा 1 साल 1 साल फिनिश 3 years now बादेन 4 months 1 year 4 months ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है ज़्यादा वेटिंग you पहले you go this Arnold baden you bolo Arnold sawa to King baden Arnold bola okay sawa ko Edgar और मैनेजर एडगर नहीं है मैनेजर उधर है मैनेजर बादेन अर्नोल्ड सवा आपका इधर है बादेन अर्नोल्ड इधर है बादेन उसका बोलो डायरेक्ट मैनेजर एडगर है और गो एडगर अच्छा लाइक दिस अच्छा और सवा हेल्पिंग ओनली मैसेज माबी पावर चाहिए नेक्स्ट सैटरडे कम नहीं है यू सौ go to next May Saturday 4 years finish after go. you मापी को बाद इन दिस मालूम ऑफिस मालूम नहीं है मालूम दिस जादाद में मालूम LFC दिस और से तंग में NGL दूसरा refinery का हाउ मालूम दिस बारे मालूम नहीं है सिम इधर maybe 500 आदमी हाउ मालूम दिस बारे मालूम नहीं है बट आपका उधर है ऑफिस बाद मालूम दिस गाय से बारे यू 1 साल ज़्यादा अबे 3 साल 4 महीना why like this बाद ना class writing
Batin. Alright. Oh, but आपका माफी only रुको मालूम नहीं ये ऑफिस मालूम नहीं है you चाहिए को next Saturday Tibu बोला Tibu आपका बोला Tibu also Tibu बोला Tibu थोड़ा help आपका ज़्यादा मालूम आता sa English batin yung alatul Arnold Simpson Dos Simpson partner Tour help sawa-sawa batin आपका बोला Arnold batin Arnold sawa उधर manager office Edgar अच्छा batin office मालूम चाहिए सिबारी help सिबारी on leader माफी को office मालूम नहीं है सिबारी चाहिए help May 4 years complete after going. This one, yan kaya kita niyo itong itong kawano ito matabi ng diyan mga basura dyan sa ilalim yan kaya ganyan ang gusto ng ng lupa marami kayo din mga basura yan ito doon sa kwanto pinagdala dyan paro ng mga basura yan ito yung ilalim na rin yun talong dami mga basura ganyan ang gusto kaya naman itong ating halaman dati natin na ko pa nandiyan pa ng kaunting mga pataba kaya hindi na kaya na lang kasi malaki na kasi pag malaki na sila yung mga ugat niya napakalalayo na ng abot kaya yung kuwan ng mga halaman pagkaganyan sa hanggang bata pa tutulungan natin tulad ng ganito tingnan itong mga kamatis na mga itinapo ng kuwan at siya ay mga payat lang pag nabuhay yan ngayon ang gagawin natin dahil nga sa siya ay tutulungan natin siya yung mabubuhay dun sa kanila tapos tutulungan natin tapos pagka siya ay nakalaki na kahit din natin siya lagyan ng kawa hindi kaya na yung na yung halimbawa yung ating taniman ay napakalinis halos talaga makikita mo yung mga farm yung ilalim talagang lupang lupa lang wala man lang ka mga layak-layak na ganyan lupang lupa kaya nangyayari hanggang sa siya yung kanyang tanim hanggang bumunga na lalagyan na ng fertilizer tapos pag nakabunga kapag harvest na uli lalagyan na naman yung fertilizer tapos bubunga na naman pag nakabunga pag naani lalagyan na naman ng fertilizer ganyan walang tigil sa kalalagay ng ng fertilizer kaya ang gastos malaki sa kawan tapos yung pa mga hindi pa masyadong yung talagang masustansya talaga kasi alamit talaga yung mga chemical yung hindi gaya na yung mga garto kapag yung mga nagiging bunga ng garto mga natural lang talagang napaka sustansya ng garto nga lang minsan makikita mo na yung kanyang mga bunga hindi masyadong mga malalaki pero kita mo naman itong bunga nitong kibal natin di magkakataba naman okay na rin yan kahit na ganyan lang yung mga kuwan okay na yan pero pagkagatong mga malalaki na ganyan kahit din na natin ladyan ng fertilizer siya kaya ang paglalagay natin habang bata pa lang para siya habang yung kanyang mga ugat ay hindi pa nakakalaki kaya nakagandahan tapos maluwa na tayo tapos ang pinaka maganda pa nga sa ganyan tamna natin ang tamna halimbawa katulad nito may mga singit-singit na walang halaman pwede natin tamnan yan katulad ng garto kita nyo yung lupa na gayaan pag lalagyan nyo yan ng lalagyan nyo yan ng tabon
Kawang katulad ng ganito, meron dito na mga pwede nating ilagay yan, oh. Ng ganito, oh. Pwede nating ilagay ito okay, mga konti na kawang yan, lagyan natin ng ganyan yan para maano siya matabunan. Kaya gusto ng ng halaman at saka ng lupa. Yan o, tatabunan natin. Yan o. Tabunan. Tapos, ang isa pa, pagka tamna natin. Natamna ninyo. Para magkaroon siya ng halaman. Tapos kasi yung kasi diyan, yung itatanim, yung mga automatic na meron na siyang mga papatak-patak diyan ng mga dahon-dahon, mga papatak. Hindi na kayo maglalagay dahil kasi yung mga dahon-dahon na niya ang papatak. Katulad nito, itong talong na ito, di ba ganyan yun yung nakalabas dito sa kanyang taniman. Ngayon kapag yung mamamatak diyan ng mga dahon, ayan, ilalagay nyo doon sa puno niya. Yun ang mangyayari. Kita niyo yung ilalim nito, yung ilalim mo, may mga yung mga tuyo diyan sa ilalim. Ayan, yung mga ilalim na yan, kahit din mo na yan lagyan ng yung mga layak-layak diyan ng mga dahon ng mga tutuyong dahon ng puno. Kahit din mo na lagyan. Dahil kasi may automatic na siya yan, yung mga dahon na mismo na yung patula. Siya at yung mga natutuyo diyan ay siya ng pinaka-mulching diyan. Hindi na natin kailangan maglagay. Tapos ang lalagyan na lang natin yung kagaya ng ganito. Yung mga katulad ng ganyan, may bakante nga na ganyan. Yan ang atin na lang lalagyan. Ito nyo dati ito. Dati yan puno-puno yan ng mga layak-layak na ganyan. Ito ngayon ay naubos. Teka yung kinain na yun ng na yung mga decomposer tsaka kinain na. Tapos yun naman, kinain nila, naging sustansya na naman yung diyan sa ilalim. Kaya yan, maraming pagkain diyan yung ating halaman. Kaya yan ang kagandahan na yan. Kaya maganda nga yung ating halaman, yung ating taniman, punong-puno, para yung ating lupa pataba ng pataba. Tapos kung ano yung ating maitanim diyan, ay maganda lagi yung ating mga talong. Ito mo katulad ng talong na yan. Itong talong na ito, malago siya. Malago. Wala yung mga mga synthetic fertilizer, wala. Pero kalago kasi lagyan lang ating mga lalagay. Yung katulad na yan, doon sa kasi siyempre bumamatak yung kanyang mga dahon. Yun na yung magiging mulching niya. Yung mga dahon na yan. Kaya yun ang kagandaan ng ganyan. Tapos kayong garto may mga puno tayo na ganyan. Para yung mga dahon nito, yung mga natutuyong dahon nito. Ito kasing punong ito, bata pa Bata pa. Pero pag ito yung mga lumaki-laki pa ng kuwan, ay marami na dito mga matutuyo sa mga dahon na siyang mamatak yan sa ilalim. Ang kagandahan pati nitong ganitong mga puno, kapag meron tayong mga puno, pwede natin pakabaga katulad nito. Pinapakabaga natin ng ng ampalaya ito. Ampalaya. Yan, ampalaya. Pakabaga natin ng ampalaya kahit paano pag makakaani tayo din ng ng ampalaya. At ulit nung nakaraang araw yan mahangin dyan kaya nagkaganyan yung ating ampalaya, nahalik kasi gawa ng kawan.
Itong ganito nga pala, yung mga tuyo-tuyo, ating gugustutin ng ganito para malaglag agad siya dun sa sa lupa. Para agad siya maging maging fertilizer. Makakain agad siya na yung mga decomposer doon. Para dumami yung pinaka humus niya din sa dumami yung yan katulad yung ganito, nagugusot yung dahon ng puno ito na tuyo. Madaling yan 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 kaganda kasi tamo dito may papaya pa din sa kuha. Yung ugat ng papaya tsaka dahon ng papaya maganda rin yung marami din mga vitamina diyan, may mga potassium na makukuha diyan yung yung mga ibang halaman ng mga katabi niya mula doon sa maganda rin sana kung kayo may yung mga saging kayong mga tanim diyan sa kuha sa tabi. Kaya maganda yung halimbawa magtatanim kayo ng mga gulay, magtatanim kayo ng mga puno, mga saging, mga madre cacao, mga tulipil, acacia, neem, yung mga puno na mga maliliit lang yung dahon. Tapos yung sa hile-hilera diyan, hile-hilera. Pagkatapos yung mga kuwang yan, di ngayon yun ang inyong pakabagan ng mga halimbawa may mga patula kayo doon yung pakakabagi. Okay, may mga patani, may mga sitaw kayo diyan, ang palaya, doon yung pakakabagi. Tapos yun naman kanyang mga dahon naman, yun naman ang magiging pataba naman dun sa inyong mga tanim na mga pinakakabag doon. Pero sa umpisa nga talaga, kailangan ninyo muna tutulungan yung kuha kasi unang-una yung yung nasa ilalim siya. Siyempre pagka nasa ilalim siya ng puno, di ba hindi siya maarawan doon. Ngayon, ang isang technique doon sa kuwan ay di pagka nakita niyo na siya hindi nainitan doon, aalasin niyo muna yung yung dahon ng puno. Wala ba may mga sanga na garto. Siyempre nakakalungan yung nakukuberan yung yung inyong tinanim na halimbawa ay patulad dyan sa ilalim. Hindi pa kasi malaki. Ang gagawin ninyo, tatabasin nyo muna itong sanga para siya masikatan siya ng masikatan siya ng araw. Tapos makakalaki siya. Tapos pag siya malaki na, gumagapang na dito sa kuwan. Di kahit di nyo natabasin yung di nyo na hayaan nyo na sumuloy yung mga sanga na yung puno. Dahil kasi yun namang patulan ninyo, anumang halaman na pinapakabag nyo sa kanya ay kuwan na kumakabag nyo sa kanya, kaya ayos na yun. TK, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. क्या हालत? Wais, alhamdulillah. ठीक है ठीक है गार्डन क्या है? yeah alatul checking Today not permit around to. today permit nahi बाद then return Why? मालूम नहीं है authorization nahi है Tell me English. authorization nga pe no problem Hindi English mix because me also need Hindi मालूम that's why me Hindi में देखा बाद में mix बाद में also चाहिए मालूम. Okay, so you like car? Oh, me We also. like one picture, sawa sawa. Aywa. You take. Sawa sawa. Oil. Hey. You put oil here. Ano mo tissue. Oil ka para. Here. Aywa, here good. Very good. Kaya yan ang kahalagahan ng nung may puno. Nakuha pag may puno kayo, may pakabagan pa. Maganda rin puno yung katulad yung mga hindi masyadong natas tulad ng mga guyabano,
mga atis na Tagalog, bayabas, yung kasing mga yan, mga puno, pwede pa yung kakabagan, may mga upo, patula, habang sila kasi yung ganyang mga ano, mga puno, katulad ng mga atis na ay hindi naman agad sila laging may bunga, o di habang sila wala pang bunga, nagiging pakabagan muna natin sila. Tulad ng ating mga guyabano, kung tayo may mga santol, habang hindi pa sila nabunga, pakabagan muna natin ng mga ano, ng mga pagka naman sila bumunga na, ayos, meron na tayo din mapakinabang din sa bunga, may pakinabang pa tayo sa mga kumakabag sa kanya, halimbawa ay mga kalamismis. Makakapangot. Tapos yun ang mga ating mga puno para wag tumaas, kasi nga sa atin sa Pilipinas ay malalakas na yung mga bagyo. Ngayon, ang gagawin natin, yung ating mga puno, wag natin patataasin. Gagawin na natin yung mga dwarf lamang. Meron nga itong dwarf na puno na yun ay 25 years, 30 years, pero naroon lang siya sa maliit na na paso. Hindi siya lumalaki. Pero 25 years na. Napakaliit. Merong mga 3 dangkal lang ang taas. Paano nagawa yun? Kaya doon sa mga puno natin, yan kasi nagiging delikado ng ating mga puno pagkapabayaan natin. Ay, mga puno natin hinahayaan natin tumaas at tumaas. Di ba ang mangyayari nga doon sa kuwan kapag dumaan yung malakas sa bagyo, tumba. Tapos natumbahan pa yung bahay natin. Pagka mahinahin ang ating bahay, di sira ang ating bahay. Kung halimbawa yung ating mga puno hindi natin hinahayaan siya tumaas, pinuputol natin yung mga sanga na mga matataas, may panggatong pa tayo. Mga gamit pa natin na napakarami nating pakinabang. Kasi meron tayong panggatong, hindi na tayo bibili ng makakatipid tayo sa pambili pagka tayo may maraming panggatong, o din muna ang ating gagamitin ang ating mga kahoy na mga tuyo na mula dun sa ating mga puno na kuwan. Tapos hindi na rin masyado tayong bibili ng fertilizer na kasi yun naman mga dahon niya, yun naman nagpe-fertilize sa ating mga halaman dun sa baba. Pataba. Kung tayo, meron tayong mga para tayo makatipid pati, mag-alaga lang tayo ng kuwa, may alaga tayong kaunting manok para yung mga dumi ng manok magamit natin diyan. O kaya yung mga rabbit, ngayon uso na yung rabbit, yung mga dumi ng rabbit, ihi ng rabbit, ginagamit na ngayon ang mga rabbit kasi maihi yung mga rabbit. Din naman ating makuha yung mga ihi ng mga yan kasi hindi pwedeng direktatin yung ihi ng rabbit. Ididilig mo, kailangan yun ay babantaon mo ng tubig. Halimbawa, kumuha ka ng mga isang tabo, tapos isang tabong ihi, isang timba naman tubig. Tapos saka yun yung ngayon ang ididilig mo sa puno ng halaman. Pero ang didiligin mo lang naman doon ay yung mga bata na meron kang gulay na bagong tanim na bata pa. Ayun lang ang yung didiligin, dahil kasi yung mga malalaki na kung kartong yung stand, hindi mo na kailangan diligin yun. Dahil kasi yung lumalaki na yun ng ang kanya, dahil kasi mahaba ng ugat na yun. Kaya yung mga maliit lang ang ang kailangan mo ngayon lagyan. Tapos pagka sila nakalaki na, pabaya mo na sila. Tapos sa atin naman, yung nagkataong maulan, kagandahan sa atin, mahaba ang tag-ulan sa atin. Kaya hindi ka na rin problema doon sa pag-delete ang ating mga halaman. Huwag natin tayong doon sa halaman na kailangan natin didiligin. Yung bagang tapat ng ating mga halaman, yung bagang sanayin natin sila na hanggang asa lang sila sa ulan. Asa, kasi ito yung mga sinaunang panahon, ang mga halaman na yan, asa lang sa ulan. Ngayon kasi ang na ngayon parang tayo pagka nagtatanim may mga spoiled na, ini-spoiled natin ang halaman natin na kailangan laging diligin ng ating halaman.
Hindi gaya nung unang panahon, ng mga pagkatanim ng style nung unang panahon, ay hindi dinidiligin. Kundi yung ano lang, yung basta pag naitanim na, ano, ani na lang ng ani. Ngayon, hindi na kailangan diligin ng diligin. Ganyan kasi ang style ng una, yung mga halaman, sila yung umaasa lang sa, ano, sa ulan. Tapos doon sa mga basa ng lupa. Ang gawa naman ng ano doon, ng mga halaman, pinapahaba nila yung kailang ugat hanggang sa kailaliman para makakuha sila ng tubig dun sa ilalim ng lupa. Ngayon, palabasan ngayon ng style natin, ini-spoil natin, ang nangyayari doon sa halaman, nagiging palasa sa ating pagdidilig. Kaya yung kanyang mga ugat doon lang sa ibabaw. Yung mga ugat kasi alam nang kasi ng kuha na mayroon naman tubig sila sa ibabaw. Kasi lagi tayong didilig. Dito, okay lang dito sa ibang bansa. Dahil kasi dito, sa loob ng isang taon mayroon 5 beses lang umulan, 5 araw. Tapos sa loob pa ng isang araw, hindi pa maghapon yun na naulan. Kasi kalahating araw lang. Sa loob ng isang taon yun. Kung ngayon ay 365 days, hindi ba kayo 360 na walang ulan. Kaya dito kailangan talaga, okay lang dito, kailangan mo lang diligin. Dahil kasi wala ang tubig kasi na masisip ng halaman ay mula talaga sa bilig. Kaya dito naman sa atin naman sa Pilipinas ay ganun lang ating gawin mga kaistan para hindi natin sila laging didiligin. Maluwang pa tayo pagka pupunta tayo sa ating mga garden, pitas lahat tayo ng pitas, ganyan. Tapos ang isa pa yung paghalaman natin kapag para tayo hindi ng mga mahirapan, yung malimit bawa ang malimit kasi sa atin yung may balagan, may balag. Tapos malimit yung sa balag ng atin, tapos yung ilalim ng puno mga malilinis, wala silang mga sanga doon. Yung mga sanga doon lang sa ibabaw. Kaya tuloy kapag kalmawa yung mga bunga, nakukuha natin lahat. Pero kung halimbawa yung mga kuha natin, may mga pagkapang din sa lupa, yung mga ibang mga bunga mamamatsyog din doon. Tapos hayaan natin nakuha, ayun, tapos pagka nagtag-ulan sisibol. Di meron na tayong automatic na halaman kahit tayo hindi na mga nagtanim, ay meron na siyang sisibol na kusa dahil kasi nga yung mga kuha doon na nalusaw doon ay nangalat yung buto ng kanya. Mangyayari, meron na tayong sadyang halaman na sisibol doon na hindi naman natin yung tinanim. Kaya yun ang kagandahan din ng ganyan, yung ating kuwan para style magubat. Yung ating mga tanim dito parang gubat parang gubat. Ngayon ang mga halaman dito pagkakuwan, kung saan yan tutubo, baka to din may ampalayo kung dahil nakagapang doon. Siyempre pag bumunga yan, hindi naman natin lahat makikita yung bunga na yan, yung mga bunga lang yan sa ibabaw, yung makikita natin, tapos yung iba mahihinog. Tapos di siyempre pag nahihinog na yun, naga sa mabulok na yan, yung mga buto ngayon niya, magiging kalat yan. Pagka nagtaglamig ulit, nagtitilig, saka naman sila magbubuhay kasi pagka nagtagalaw, hindi tutubo Ganyan ang mangyayari sa aqua. Yun yung talong, talong minsan kalimitan niya pinupunlay, yun yung talong, dati may nakita ko yung taga sa amin, tinabas na yung kanyang mga matatandang talong, kasi yung style nga sa atin kapag nakita matandaan yung talong, tinatabas. Di ngayon, nagkataon naman yung tinabas niya yung kanyang talong, merong isang magulang na kasama, na magulang na kulay dilaw, tapos may nilagay niya doon sa tabihan. Nakita ko yung kuha doon, nabulok na yung yung bunga, kasi napalapat sa lupa ganyan kasi yung talong pag napalapat sa lupa, nabubulok. Di nga yung nabulok, ay di kalat yung buto. Sumibol yung doon, yung talong, sumibol. Nakita ko yung lumaki yung talong, ang ginawa niya kuha, nilinisan. Inalagaan niya. Tamo, hindi naman niya tinanim yun. Kasi ganyan kasi kung bawat tayo may mga kuha, yung mga talong, may mga talong na ganyan, meron diyang mga talong na may mga tangkay kasi nakalapat yan sa lupa, hindi makakagulaw yun, tapos mabubulok yung doon. Hindi ngayon, pag nabulok yung doon, pagkakawan sisigulo, pero hindi naman natin tinanim yun.
Ganyan na nangyayari. Pero kung tayo malinis diyan sa ating mga taniman, kita na agad natin yung mga talong. Kasi pre-alisin natin yun. Wala ngayon tutubo diyan na automatic. Oh, para ngayon magkatalong diyan, kailangan tamnan natin. Magpupunla tayo ng talong, tapos itatamnan natin. Ayan. Para yung katulad yung dati, yung nung kuwain ako nagtanim ng kibal, sa kuwa, tiram na ako yung kibal. Pagkatapos, siyempre mayroong mga magulang doon na kuwa, nakita ko, mga damuhan yun, palibasa hindi ko naman nililinis. So, nakapag-ani na ako. Oh, hindi ko na tinamnan yun. Abay, nung nagtagulan ni may nagsibulan doon automatic ng mga kibal uli. Oh, nag-ani na naman ako. Ay kaso nga lang, ay nangyari, binahaya na. Ay wala na talagang tinsibulan kasi wala, binahaya na. Ganyan. Pero kung hindi yung binahaya, ay hindi na ako magtatanim doon. Pero patuloy pa rin ako mag-aani kada tag-ulan. Dahil kasi nga automatic, ganyan kasi para din mga damo. May mga damo. Hindi naman natin tinatanim yan, pero yung mga automatic mga buto ay namamatak din sa kuwan. Kasi nga yung sa damo, hindi naman natin ililinis yung kuwan. Namamatak. Hindi kaya sa ating mga kuwan. Kung may mga magulang na kuwan, kuha natin. Tapon doon sa kuwan. Tapon. Ay kaya hindi kaya sa mga damo, nabulok ko yung kanyang mga mature na bunga, nahinog na bunga, nabulok na diyan. O pag maninibol siya. Kasi nga palang hindi pa nga pala nakapag-subscribe tayo para tayo pagka may kwentuang ganito nakakakwentuhan tayo. Sige, maraming salamat. Hanggang sa mulit.